Kumusta po kayo mga kapatid? Sana po ay nasa mabuti tayo na kalagayan, lalo't higit sa umpisa ng taong ito. Hindi ko ito personally tinatawag na bagong taon, kundi another year na punong-puno ng pagpapala at kabutihan ng Diyos. No, isa lang din yang dagdag taon sa ating buhay. Wala pong nagbago dahil sa ating mga Kristiyano, tayo na po ay binago ng Diyos. So araw-araw bago. No, sabi ng Diyos, sabi niya sa Psalms, every morning is new, no? Lahat ng mga bagay ay binibago ng Diyos para sa ikabubuti natin. So ngayon po, bilang panimula, siguro takot kayo, si Dennis Parangan na naman, isang oras mahigit na naman yung sermon yan. Magbabago na rin po ako. No? Babawasan ko rin po ng kakaunting minuto yung ating sermon. May pagbabago rin tayong gagawin. Sa umagang ito, isang magandang mensahe po ng ating Panginoon, mga kapatid, na ating pagbulay-bulayan, ating pakinggan. Ito ay mga katotohanan na umpisahan natin ang taon ng tama, ano? Umpisahan natin ang panibagong taon na binigay sa atin ng Diyos na magkaroon tayo ng tamang pundasyon sa pagharap natin sa taong ito na walang nakakaalam po, no? Walang nakakaalam na isa sa atin ano ang nilalaman sa taong 2025. Last year, noong January last year, wala pong nakakaalam na ako pala ay ma-hospital at magbayad ng 500,000. No, hindi namin alam yon. So kung alam ko yun, dapat meron akong 1 milyon. Pero dahil di natin alam ang mangyayari sa mga buhay natin, sa mga ministeryo natin, at sa higit sa lahat sa Iglesia ng Diyos, kaya umpisahan natin ang taon ng may tamang pundasyon. Sabi sa mensahe natin, no, kung tayo magpaligoy-ligoy, 7:30 na po, prayer, first things first. Yan po ang pamagat ng ating mensahe, a start for another year na mababasa natin sa Timoteo. Sino po sa atin, mga kapatid, noong alas 11:59 ng 2024, ang sumalubong sa taon sa pamagitan ng pananalangin, pasasalamat at pagpupuri sa Diyos? No? Sumalubong. Siguro yung iba, busy sa mga gawaing paghahanda. Yung iba, busy sa mga kasiyahan. Yung iba, busy sa mga pagpaputok. Yung iba naman, pag-iingay. No? Iba naman sa pagkain, busy sa pagsalubong sa pagkain. No? Masasarap ang nakahandang pagkain sa ating mga mesa. At kung ano-ano pa. Nakalimutan natin ang pinakamalaga sa lahat na i-offer sa Diyos ang panibagong taon na idinagdag sa ating mga buhay. Siguro kung hindi natin nagawa yon, okay lang, pero kailangan nating baguhin ang kultura natin at mga buhay natin. Yun ang solusyonan natin. Yun ang resolusyon natin na gagawin, resolusyong pang habang panahon, hindi pang 3 araw o pang 1 linggo. Ang gawin nating kultura sa buhay natin ang tinatawag na pananalangin o prayer. Nais ko lang pong anyayahan kayo na tumayo at buksan natin ang ating mga Biblia na meron dyan sa ating mga, nais ko po sanang gamitin natin yung magandang balita Biblia na nandyan po sa ating mga upuan. No po, nandyan po sa ating mga upuan para isa po yung ating babanggitin. Sinadya ko pong hindi ilagay sa screen para po panibagong taon, bagong pundasyon, tamang pamamaraan sa pagpupuri sa Diyos, magbasa tayo ng Biblia. So 1 Timothy chapter 2, verse 1 hanggang 10, magandang balita Biblia. Mayroon po sa cellphone, pero I encourage na yun pong hardbound Bible. No? Okay na, nakahanda na po tayo. Meron pa po isa dito. No, atin pong gamitin itong mga Bibliang ito, mga kapatid, dahil ito po ay Brother Ray po.
Ito po ay talagang ibinigay ng Diyos, no? Mayroon pong gumastos para po magamit natin yung mga Biblia na yan na nakasiksik lang po dyan sa habang panahon na pong nakasiksik yan dyan. Kawawa po ang salita ng Diyos, no? Di man lang natin mahipo. Kaya ngayon po, sabay-sabay natin yang buksan alang-alang sa kapurihan ng Diyos. Okay na po? Sabay-sabay po nating basahin, mga kapatid. Okay po? Una sa lahat, panalangin, pagsamo at pasalamat sa lahat. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may makapangyarihan upang tayo makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Sapagkat isang Diyos, isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Dahil dito ako'y pinili upang maging mangangaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at katotohanan para sa mga hintil. Totoo ang sinasabi ko at hindi ako nagsisinungaling. Sa lahat ng dako, nais kong ang mga lalaki ay manalangin ng may malinis na puso, walang sama ng loob at galit sa kapwa. Ang mga babae naman ay dapat maging mahinhin, maayos at kagalang-galang sa pananamit at ayos ng buhok. Hindi sila dapat maging magarbo sa pananamit at maluho. Sa halip, ang mga maging palamuti nila ay ang mabubuting gawa, gaya ng nararapat sa mga babaeng itinuturing na makadiyos. Purihin po ang Panginoon sa nabasa natin. Tayo po sandaling yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa unang pagkakataong ito, Panginoon, na sama-sama kami na magpuri, sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Sa unang pagkakataon, Panginoon, ang sama-sama ang iyong mga lingkod, ang iyong mga anak, ang iyong iglesia sa dahong ito upang sambahin ka. Dakilang Diyos, samahan niyo po kami sa mga katuruan at pagpapahayag mo sa magitan ng iyong lingkod at buksan niyo po ang aming puso, ang aming isipan upang ang mga katotohanan ay aming marinig at may tanim sa aming puso at ito'y aming magawa, Panginoon. Dahil ito ay utos mo, ang mga salita mo na aming babulay-bulayan at pagsalusaluhan ay utos mo na dapat naming ganapin. Salamat, Panginoon. Ikaw po ang pinupuri at sinasamba namin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay po, tayo po ay maupo, mga kapatid. So mga kapatid, atin pong nabasa ang mga salita ni Apostol Pablo sa kanyang bilin po dito sa kanyang anak na si Timoteo. Si Timoteo ay isang lingkod ng ating Panginoon at siya rin po, kung alam natin, si Timoteo ay anak din po ng mga Kristiyanong mga magulang. At si Timoteo ay bata pa, siguro kasing edad ko lang si Timoteo, no? At si Apostol Pablo ang kanyang mentor. At tinuturing siyang anak ni Apostol Pablo sa pananampalataya. Dito po, iniwan ni Apostol Pablo si Timoteo para sa iglesia ng Efeso. No? Bata pa siya. Itinalaga siya ni Apostol Pablo na pangunahan yung iglesia ng Efeso. At alam natin, yung Efeso is a Greek nation. Grego, hintil na lugar. At doon sa hintil na lugar na yan, isa sa mga commercial business na bayan. So napapaligiran siya ng mga iba't ibang kultura ng mga hintil, ng mga pagano, kultura ng mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. At ang iglesia ng Efeso ay nanganganib kung maiwan ng walang magbabantay o walang mangunguna. Kaya ito tinuturo ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo na si Timoteo ang nararapat na ilagay rito. Bata pa siya. It's a challenge for Timothy to face the challenge inside the church. No? Bata pa siya, pero alam ni Pablo, alam ng Diyos, nakakayanin ni Timoteo. Kasi nakikita ng Diyos yung kakayahan ni Timoteo. So dito, sa taas po, sa chapter 1, verse 12 hanggang 17,
pinapahayag po ni Apostol Pablo kung ano yung tinanggap niya kay Timoteo. No? Tinuturo niya kay Timoteo, ano ba yung tinanggap ko? Sino ba ako ng una? Sabi sa 15, si Pablo ang pinakamasahol sa mga makasalanan. Masama na nga, pinakamasama pa. No? Yan ang claim ni Pablo sa kanyang sarili. Kini-claim niya o inaamin niya na siya yung mas masama sa lahat ng mga kasalanan. Bakit po? Kasi po, inusig niya mismo ang ating Panginoon Jesucristo, ang kanyang iglesia. Siya po ang umusig sa iglesia ng Diyos. No? Isa po yung malaking kasalanan sa ating Panginoong Jesucristo. Pero ganun pa man, dahil ang kaligtasan ay para sa lahat ng tao, makasalanan o hindi makasalanan, lalo sa mga makasalanan, ang kaligtasan ay para sa lahat. At ito'y nakarating kay Apostol Pablo na hindi natin inaasahan. Kung tayo man mismo makakilala kay Apostol Pablo kung sino siya, sabihin natin, ayaw naming makasama yan, mamamatay tao yan. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa habag na pinakita ng Diyos kay Pablo, ginamit siya bilang tagapagturo at mangaral para sa ating mga hintil. Special ang kanyang calling. Siya lang mag-isa para sa mga hintil. Ano? At nakita ng Diyos ang kanyang kakayahan. At ito naman ang kanyang isinishare, ipinasa kay Timoteo. Lahat ng turo ni Apostol Pablo, lahat ng kanyang ginagawa ay kanyang ipinapasa kay Timoteo. At isa sa katuruan na kanyang ipinapasa ay makikita natin sa unang bahagi ng ating mensahe, the powerful prayer. Si Apostol Pablo po, nung siya ay tumanggap kay Kristo, palagi po siyang nananalangin. Sabi niya, una sa lahat, first of all, pangalawang beses po to binanggit ni Apostol Pablo yung word na first of all. Yung una po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1, first of all, ipahayag ang gospel. Dito ko po nakita yung pangalawa, first of all, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin. Una sa lahat, ipinapakiusap ko, ang prayer po is utos sa atin ng Diyos. No, ang sabi ni Kristo, manalangin kayong walang patid. Ang sabi ni Kristo sa atin, no, ilang beses po si Kristo sumaway doon sa mga natutulog na mga alagad. Di ba? Nanalangin si Kristo sa Getsemani. So, nanalangin siya. Pagbalik niya, tulog yung kanyang mga alagad. Uy, gising kayo dyan. Tulog kayo na tulog. Manalangin naman kayo. Sige po. Balik siya sa kanyang dinalanginan. Pagbalik niya, tulog na naman. Uy, manalangin, gising kayo, manalangin nga tayo. Sige po. Siguro 3 to 4 times ata yun. No, tingnan mo yung katawang lupa natin, masyado tayong matulogin, no? Kaya baguhin natin yung kultura na yan, mga kapatid. Sa taong ito, umpisahan natin, una sa lahat, ibalik natin ang ating lifestyle ng pananalangin. Ito mismo ay sinuturo ni Pablo dahil nakita niya kay Kristo. Si Kristo mismo ay araw-araw, umaga, gabi, nanalangin sa Panginoon. Si Kristo ay Diyos. Pero pinapakita sa atin, ang pananalangin ay pinakamahalaga sa lahat. Una sa lahat na ating ginagawa. Sino po ang nanalangin ng pagising? No? Pagising. Yan po, marami po tayong nanalangin sa pagising. No? Mahalaga po. Pag tayo natin, huwag po tayo agad tumayo sa kama. Kasi sa medical, mayroon po tinatawag na bago ka paggising mo, huwag ka agad tumayo kasi mahihilo ka o lalo na yung may mga high blood, ganyan, meron po yung tinatawag na i-prepare mo yung position mo para tumayo. Hindi yung pagmulat ng mata tayo agad, yung iba na natutumba. Upo ka konti, take that time, i-take mo yung chance na yan na nakaupo ka to pray and praise the Lord. Yun po ang ginagawa ko para magkaroon ako ng time na manalangin. Sinusunod ko kasi yung sabi na yun pag dapat hindi ako tatayo agad. Kaya yung pag-upo ko, pag ganon, pagka bangon sa aking katawan, yun ang kukuhanin kong pagkakataon para manalangin. O kayo po, ano pong gusto nyo? O habang nakahiga kayo, nanalangin. Baka makatulog pa. Kaya mas maging tumayo, bumangon na lang yung katawan. So, maraming salamat sa Diyos at lahat tayo nanalangin nung pagising. Una sa lahat,
No, sabi rito, ang panalangin ay nilalaman ng kahilingan. Panalangin, pagsamo at pasalamat para sa lahat ng tao. Ang panalangin po ay ito ay ibinigay ng Diyos mula pa noon. No? Instituted by God. Si Abraham, mga kapatid, sa next slide po. Si Abraham po, ang kanyang buhay ay buhay din ng pananalangin. Sa bawat paglalakbay ni Abraham, bawat dating niya sa isang lugar, nagtatayo agad siya ng altar. Altar pa noon na kumpos ng mga bato. No, nagtatayo siya ng altar para manalangin siya at sumamba sa Diyos. Sa bawat dating niya, no, sa bawat napupuntahan niya, may mga altar po at nakita yan ng kanyang mga nila Isaac, Jacob at buong Israel. Nakikita yung kanyang mga altar na tinatayo. Iwan ko lang kung may natitira pa ngayon. Ibig sabihin, mahalaga. No, tinuro kay Abraham. Pagdating ni Moses, tinuro din ng Diyos. At medyo nilagyan na ng Diyos ng medyo magandang dalanginan, hindi lang mga bato, kundi tabernakulo na. Ipinatayo sa pamamagitan ni Moses ang tabernakulo para dalanginan at dakong pagsambahan ng mga anak ng Israel. Tabernakulo. Pagdating ni Solomon, dahil napakaganda ng design ni Solomon, siya yung the great architect, great engineer, great foreman, great mason, no? Tinayo niya yung napaka-grandiosong templo na hanggang ngayon, maaring yan pa kaya yung nakikita ngayon sa Jerusalem? Hindi na, no? So parang replika na lang yan o parang modern mindset na lang yan sa tabernakulo kasi nawasak po yon sa AD 70. Tinayo ni Solomon ang templo para sa dakong dalanginan at lugar na kung saan tayo sasamba sa Diyos. Mas pa-upgrade ng pa-upgrade yung lugar na ibig sabihin mahalaga yung pananalangin. Pagdating ni Kristo, wala na yung bato, wala na yung tabernakulo, wala na yung templo. Nasaan ngayon yung dakong dalanginan? Nasaan na ngayon yun? Sana tayo mananalangin. Ibinigay ng Diyos mismo ang Holy Spirit sa ating mga buhay. Kaya malaya na tayong makakatawag. Wala nang namamagitan sa atin. Hindi na si Abraham ang mamamagitan. Hindi na si Moses ang mamamagitan. Hindi na mga pari ang mamamagitan. Tayo mismo sa Romans chapter 12 verse 1. Ang ating mga sarili, ang ating mga katawan, ang ating mga buhay ay bilang isang handog na buhay. Kaya sa Diyos, manalangin tayo ng diretso sa Diyos kasi nakatira na sa atin ang Holy Spirit dahil tayo mismo ang templo na ng Diyos. Itong lugar na ito, hindi ito yung templo ng Diyos. Dito lang tayo ginawa lang itong bubong para di tayo maulanan, di tayo mainitan, may aircon pa. Pero tayo yung templo ng Diyos. Yung mga puso natin ang templo ng Diyos. At nakatira sa atin ang Holy Spirit na iniwan sa atin ng ating Panginoon Jesucristo. Malaya na tayong makapanalangin. Wala nang namamagitan sa atin. Pwede na tayong tumawag sa Diyos at makahiling, makasamo, makapagpasalamat direkta sa ating Panginoong Diyos. Kasi binigyan na tayo ng pagkakataon ng Panginoon na bilang mga anak ay direktang makatawag sa Kanya at makahiling sa lahat ng ating pangailangan. Sa Book of Acts, more or less, nasa 29 times po binanggit yung word na prayer o praying ng early church, no? Yung unang iglesia. Nabanggit lang po, pero tandaan po natin, araw-araw, gabi-gabi silang nananalangin ang iglesia, ang unang iglesia sa history ng Acts. Nabanggit lang siguro ng ilang mga talata, 28 times, 28 chapter, 1 per chapter? Hindi po. Ibig lang sabihin, mga kapatid, na ang mga unang iglesia, alam niyo po ang ginagawa ng unang iglesia? Sila po, ang iglesia po nanalangin sa mga apostol habang sila humahayo. No? Sila Pablo, sila Pedro nanalangin kung saan sila sa kulungan, doon mismo sa harapan mismo ng mga hari,
nanalangin sila. Sa harapan mismo ng bingit ng kamatayan, nanalangin sila. Sa harapan mismo ng mga kaaway, nanalangin sila. Sa harapan mismo ng madla, nananalangin sila. At sa Acts 2:42, araw-araw, gabi-gabi sa templo nananalangin ang mga alagad. Sila ay nanatiling matibay sa mga pananalangin. Araw-araw. Hindi lang nilista kung ilang araw sila. Pero ibig sabihin, mga kapatid, mahalaga po ang pananalangin. Sa ating mga pananalangin, mga kapatid, sa ating personal na buhay ngayon, ano po yung mga content? Ano yung nilalaman? Ito yung tinuturo sa atin. Unang-una yung supplications. Yung tinatawag dito na kahilingan. Ang ibig sabihin ng supplications is yung mga needs ng bawat isa atin, yung pangailangan natin. Minsan yung prayer natin, puro needs eh. Lord, pahingi ng ganito, pahingi ng ganito. Parang, ano na ba ngayon? Parang online hotline si Lord. Sabi nga nung nakaraan, sabi ni Brother Nemuel, parang Jollibee si Lord. Gusto mo, andyan na agad pagdating. Pero puro hiling. Hindi po puro hiling. A prayer must contains the following supplications. Yun pong prayers dyan is an act of worship. Yan ang pinaka-common sa tawag sa lahat. Pero pwede kang humiling na hindi sa pamagitan ng prayer. Pwede ka ring mag-intercede. Itong intercession, petition, or tawag nito, sa ibang salin nito, pagsamo, yan ay pamamagitan in behalf of, mamamagitan tayo. Halimbawa, may sakit, mamamagitan, Lord, sana po pagalingin mo si ganito. Sana po, Lord, magkasundo na si ganito at si ganito. Sana po, Lord, yung mag-asawang ganito, ay sana po yung magkasundo na. Mamamagitan, kasama yun sa ating prayer. Hindi puro paghiling. Ipanalangin din natin yung ibang tao. Sana, Lord, ang kapatid na ito ay makapasa. Ang taong ito, ang batang ito ay gumaling. At siyempre, hindi mawala yung pagpapasalamat. Sa ating prayer, baka walang pasalamat. Puro hiling. Ang sabi ni Pablo, ipinapakiusap ko. Prayer, agree po ba tayo na ang prayer ay utos ng Diyos? So since it is an utos ng Diyos, sabi ni Pablo, ipinapakiusap ko na sundin ninyo ang utos ng Diyos. Ang utos dapat sundin. Hindi dapat ipinapakiusap yan. Sundin na natin yan. Pero sabi ni Pablo, una sa lahat, ipinapakiusap ko na idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Marami po tayong mga example, mga buhay na testimonya patungkol sa panalangin. Masasabi ko po sa inyo, personally, ang prayer is powerful. Pinagaling ako sa panalangin. Andyan po, Sister Cory, buhay na buhay. At sa bawat isa sa atin na dumanas ng pagsubok, sakit, ay pinagaling ng panalangin. Mahalaga po, huwag nating alisin ang pananalangin. Sa ating mga prayer naman, mga kapatid, ito medyo napapansin ko po sa mga prayer, medyo kaunti natin i-correct ng kaunti. Hindi naman i-correct, i-improve. Improve natin, limitahan din natin yung mga repetitions of words sa ating prayer. Minsan puro healing, minsan puro, okay na ba, puro pasalamat, pero kailangan nga mas, may improving. Lalo na higit dun sa word na Panginoon. Ganito po, kung manalangin tayo, wag na yung Panginoon, Dennis na lang. Ganito, manalangin tayo, no? Halimbawa, patungkol sa pagpapala. Hindi Panginoon, Dennis. Dennis, salamat sa araw na ito, Dennis, sa pagpapala, Dennis, sa iyong binigay sa araw-araw, Dennis. Sana po, Dennis, ay bigyan na po, Dennis, ng ganito, Dennis. Maganda po ba? Parang pangit, no? Improve natin, mga kapatid, yung ating prayer. Ang sabi ni Pablo, may pattern si Lord eh. Paano yung pattern ni Lord sa Mateo chapter 6? Our Father who art in heaven. Inuulit-ulit mo na yung Our Father who art in heaven, Our Father. Hindi po. Once lang po, adoration. Mamaya po na i-advance ko lang. Adoration, confession, thanksgiving, supplication. Kagaya po niyan, content ng ating panalangin. Hindi po repetition of words. Sinasabi natin sa mga kaibigan nating Katoliko, ang kanilang prayer ay dididingin ng Diyos kasi ulit-ulit.
Nakalagay po yan sa Mateo, sabi ni Kristo. No, mga kapatid, sa mga kabataan, improve natin ang prayer. Hindi po siya sinasabing masama, pero hindi po siya hindi po siya pakipag-uusap. Palitan niyo po sa pangalan niyo yung prayer. O, Dennis. Siguro mainis, ano ba ito? Puro Dennis ang laman ito. Kailangan po nating makipag-usap. Talk directly to God in our prayers like, Lord, halimbawa parang Ama. Nakipag-usap pa tayo sa ating tatay ko po, Edgardo. Edgardo, pakisuyo po, Edgardo. Bigyan niyo po ako ng tuition, Edgardo. Siguro, sasampalin ka ng tatay mo. No, ano po, tay, ganito po, no, kailangan ko po ng ganito. Dire-diretso. Supplications, intercessions, pasasalamat. Salamat, tay, sa iyong buhay. Salamat, Ama. Lahat po to sum up as prayer. Salamat, O Diyos. Ito po yung mga kahilingan, mga kapatid. Talk directly to God like a friend, a father, o brother, of course with reverence. May malaking paggalang dahil siya ang Diyos na pinanggalingan ng lahat. No, i-improve po natin yung ating prayer. Minsan po, may narinig po ako nagpipray. Hindi naman po natin, ikukorek po natin. Magkaroon po tayo ng tamang, yung maganda pong yung prayer na, sabihin ng iba, ganda ng prayer niya. Kasi yung kanang prayer, nilalaman ng mga various mga content, may mga content. Opo? Okay po, agree po tayo mga kapatid, no? Sabi sa Isaiah chapter 38, si Haring Ezekias nung nagkasakit, hindi po inulit-ulit na yung prayer niya kay Lord. Sabi doon sa Isaiah 38, si Hezekias ay nagkasakit ng malubha. Nasa bingit siya ng kamatayan, kaya siya ay dinalaw ni Isaias na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari na ang utos na ito ni Yahweh. Sabi ni Isaias kay Hezekias, ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin sapagkat hindi ka na gagaling. Mamatay ka na, sabi ng Diyos kay Hezekias. Verse 2, pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nananalangin. Wala po dyan, basahin ko lang po. O Yahweh, sabi po to ni Hezekias sa kanyang prayer, no? O Yahweh, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Nagpasalamat siya. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ang ginawa ko'y pawang nakalugod sa iyong paningin. Pagkatapos, nanangis siya ng malakas. At ito ang sagot ng Panginoon, sabi ni Yahweh. Sabihin mo, no? Sabi ni inutusan si Isaiah ni Yahweh na sabihin kay Hezekias, sabihin mo kay Hezekias ang sinasabi ni Yahweh, ang Diyos na iyong ninunong si David, nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya, ano yung prayer ni Hezekias? Simple lang, pero hindi ulit-ulit. Simple lang, mga kapatid. Nagpasalamat, nagpuri, at tumangis. Ang nakalagay ito, dagdagan ko pa ng 15 taon ang iyong buhay. 15 years. Meron po tayong narinig na sabi ng doktor, 3 months na lang daw ako. No, may narinig tayo mga ganun. At dinagdagan pa ng mahaba ang kanyang buhay. Ano yung purpose sa 15 years? Bakit 15 years lang talaga? Di ba pwedeng 20, 30, 50? Dahil po, naralan niyo po yung sermon nakaraan, the purpose of life. May purpose si Lord sa 15 taon na yan. Kaya idinagdag niya sa buhay ni Hezekias. For 15 years, mayroon pang gagawin si Hezekias para sa kapurihan ng Diyos at para masunod niya, magawa pa niya ang nais ng Diyos sa pamamagitan ni Hezekias. And after that, pwede nang mamatay si Hezekias. At least nagawa na niya to glorify God and to obey the Lord. Hindi lamang iyon ng 5 taon. Ikaw at ang lungsod na ito'y hindi mapapahamak sapagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Assyria. Isa rin yun sa purpose. No, mga kapatid, makikita pa ni Hezekias kung gaano kabuti ang Diyos na ipagtatanggol mula sa kanilang kaaway.
Si Apostol Pablo, nanalangin din sa Ephesians 3:14-21. Anong prayer niya para sa iglesia? Pinapanalangin niya ang iglesia na sana kayo ganito, lumago kayo sa pananampalataya, ganito, ganito. Hindi pa ulit-ulit. One Lord lang. Si Christ, nanalangin din sa Ama. Buong chapter ng John 17. Buong chapter ng John chapter 17, puro prayer ni Kristo para sa atin. Para sa iglesia na sana, Panginoon, kung saan man ako naroroon din sila. Kung anong tinanggap ko, tatanggapin din nila. Ingatan mo nawa sila, Panginoon. Dahil iningatan ko rin sila. Yun ang prayer ni Kristo sa ating lahat, mga kapatid. Basahin niyo po, John chapter 17, puro. Yan ang kabuang prayer ni Kristo para sa iglesia at sa lahat ng mananampalataya. No, mahalaga po ang prayer. Ang nilalaman ng prayer natin, mga kapatid, mahalaga po yan. Hindi po yan basta-bastang, halimbawa, sa pagkain. Tapos meron pang narinig, Papa Jesus. Bakit naging Papa si Jesus? Papa Jesus, hindi po Papa si Jesus, is the Lord and Savior. Si God. No, medyo meron ka tayo counting, anong tawag nun? Revamp, hindi naman revision. Iyan, improvement na lang po. Isang improvement. Kasi po, ang prayer is pinapakinggan ng Diyos. Alam niyo ba sa Revelation chapter 4, yung insenso na tinitingnan ng Diyos na umuusok doon, it's content of prayer, no? Yung insenso, panalangin ng mga banal, yung umuusok na mga prayer doon. Paano pag wala ng prayer? Di wala nang maamoy si Lord sa insenso sa langit. Sabi niya, amoy utot dito ah. Ang mga prayer natin ay ginagawang insenso ng Diyos. Pipick up si Lord doon ng isa. O ito, para kay ganito. Matupad na sana yung kanyang dalangin. O, tuparin mo na, paggawa mo na. Magitan ng pagtupad sa tamang panahon. Ikaw marami kang prayer, ikaw mauna. Tama po ba? Yung isang insenso na yun, puno-puno ng panalangin mo. Puro to kay, kay brother ganito ah. Ito na nga, sagutin mo na nga yan. No? Hindi natin alam, baka ganun yung sistema ni Lord sa taas. Basta puro panalangin ang laman ng insenso, kaya po mahalaga panalangin. Verse 2, idalangin rin ninyo ang mga hari at may makapangyarihan. Prayer for kings and authority, nilagyan ko po ng for good government. Reklamo na agad kayo, anong good government? Anong nangyari ngayon? Hindi po good government. For good government. Ang gobyerno po, hindi tao. No, di ba? Ang gobyerno hindi tao, yun po yung sistema na nilalaman ng mga kautusan. Ano yung mga kautusan? Sa lupa. Galing yan sa kautusan ng Diyos. Huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, huwag kang mangalunya. Lahat ng kautusan na yan, basic laws ng lupa ay galing yan sa utos ng Diyos, sa 10 utos. I-implement yan ng gobyerno, kung sino mang ilagay ng Diyos dyan, na tao, nagre-reflect yan sa bansa na pinaglalagay ng Diyos dyan. Kung karapat-dapat na maging presidente natin masama, ang ibig sabihin yan, hindi tayo nanalangin sa Kanya, sa Lord, na mailagay natin ang mabuting presidente dyan. Kulang sa prayer ang mga tao kung sinong ilagay. Baka puro Diyos-Diyosan dyan. O ilagay ko yung maka-Diyos-Diyosan na presidente. Para magtanda. No? Anong nangyari sa Israel, mga kapatid? Na-conquer sila ng mga ibang bansa, ng Babylonia, ng Assyria. Dahil ang Israel matigas ang ulo. Para may pakita ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, kailangan silang bihagin. Kailangan silang disiplinahin. Kailangan makita nila na kailangan pala nila ang Diyos. Diba sa Egypt? Napunta sila sa Egypt. Kailangan pala nila ang Diyos. O nilabas sila ng Diyos, matigas ang ulo, gustong bumalik doon. Ang cycle po ng history ng Israel, paikot-ikot lang hanggang dumating si Kristo. Mabuti, susuway, magpakasama, hihiling sa Diyos. Papatawarin ng Diyos, mabuti. Ganun po ang kanyang cycle hanggang dumating si Christ at tinuldukan ng kanilang kultura. Bakit natin ipanalangin ang mga may kapangyarihan at mga hari? Andyan po ang sagot.
upang tayo'y makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Upang. Yan ang purpose kung bakit natin ipagdasal ang mga may kapangyarihan o gobyerno, mga nangunguna sa gobyerno, upang tayo, sa English po, that we may lead. Na makita sana sa atin, makapanguna sana tayo, magawa sana natin ang ating tungkulin bilang iglesia na mamuhay na matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Ibig sabihin, may pakita natin ang buhay sa kabanalan. Sa lahat ng tao, kasi kanina ipanalangin ang lahat ng tao, masama man, unbelievers man o believers, ipanalangin natin. At specific dito nakalagay, hari at may makapangyarihan. Mahalaga po. Sino po ang nanalangin sa kanilang barangay chairman? Ako po hindi pa. Hindi ko kilala yung chairman nun sa amin. Sino po nanalangin sa ating mga mayor, gobernador, representative? Sabihin din, mga masama yan. Alam niyo ba ang sabi ni Ananias nung sinabihan siya ni Lord? Ananias, puntahan mo nga si Pablo, aralan mo nga, kasi gagawin ko yung alagad. Ano sabi ni Ananias? Lord, mamamatay tao yan eh. Ako papuntahin mo doon, baka patayin pa ako niyan. Ano sabi ni Kristo? Ananias, aralan mo. Gagawin ko yang lingkod para sa mga hintil. Ipakita ko sa kanya ang dapat niyang tiisin alang-alang sa aking pangalan. Si Pablo, mamamatay tao. Sabi ni Pablo sa kanyang confession, ako ang pinakamasama sa lahat ng mga masama. Pero ginamit siya ni Pablo. Maaring sa ating pagdalangin sa mga hari o sa mga authority, maaring mayroon diyang gagamitin ng Diyos para makarating ang kaligtasan. Si Pablo, maaring may nagdasal sa kanya. Ang tingin ko po si Esteban. Di ba si Pablo ang nagsabi na ipapatay si Esteban sa pamamagitan ng bato? Nung malapit na mamatay si Esteban, sabi ni Esteban kay Lord, nagbukas yung langit, no? Nakita si Kristo, nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Lord, sana po patawarin mo sila. Kasama si Pablo ron. Si Pablo ang pinuno ng Yan tinatawag na command and responsibility. Kay Pablo, patawarin mo si Pablo. Nakita ng Diyos, o sige, itong taong ito, gagamitin ko to. Maaring yun ang panalangin ni Esteban. Kaya si Pablo, na may makapangyarihan din sa lipunan, ay nakakilala kay Kristo, nanampalataya at tinanggap si Kristo bilang Diyos tagapagligtas. Maaari, mga kapatid, itong prayer sa mga hari, sa ating mga may katungkulan sa lipunan. Verse 3, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Itong prayer na ito sa ating mga authority, ito ay mabuti at nakalulugod sa Diyos. Bihira ko lang mabasa kay Pablo itong word na ito ang mabuti. Parang nirefer niya doon sa sabi ng Diyos sa creation. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos. This is good and it glorifies the Lord, our Savior. Ang alin? Yung ipanalangin ang mga may kapangyarihan at mga hari. Kung yan pala ang makakabuti at nakalugod sa Diyos, gawin natin. Kaya mamaya po sa prayer natin, isama natin yung lahat ng may makatungkulan. Kasi hindi natin pinapanalangin yan, aminin natin. Kahit yung chairman namin, hindi ko pinapanalangin. Hindi ako binigyan ng ayuda. Joke lang. Di ba po? Wala po ni isa sa atin. Kung mayroong isa, ilang persen? 1%. Verse 4, ibig niya ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam sa katotohanan ito. Ano yung katotohanan ito? Sinabi niya sa 15, si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Mahalaga po na gawin natin ang panalangin sa mga hari dahil maari po na sila rin ay tatawag sa Diyos at mag-glorify ang Diyos. Dahil ibig ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao. O baka gamitin niya ang isa sa mga presidente, isa sa mga may katungkulan sa lipunan, no? Gaya nung lesson nakaraan sa hari ng Nineveh. Ang hari mismo nangunguna para magsisi. Ginamit ng Diyos yung hari at iba pang mga istorya sa Bible na pinangunahan ng mga hari. Si Pablo po, nang kausap si Felix.
Hindi po si Felix Manalo. Si Felix ano? Si Felix na gobernador ba yun? Oh. Ang sabi ni Felix, sige nga po, sabihin mo sa akin ano yung patotoo mo. Baka maniwala ako. Akala ko maniwala na pero maaari, baka naniwala later on, hindi lang nasulat. No, mga kapatid? Isang gobernador. Si Cornelius, isang may katungkulan sa sundalo, tumanggap kay Kristo at buong sambayan. Bakit po ganito? Kasi po, alam natin na busy sila sa mga katungkulan. Kaya po, parang hindi yata, pag ang tumatakbo ay mga lingkod ng Diyos, di na nanalo. Bakit? Ayaw mahaluan ng Diyos ng ano ayaw makompromiso ng Diyos yung sabihin natin, mabuti talaga yan ilagay sa sa presidente. Halimbawa, dati may tumakbo, di ba? Na leaders ng iglesia, parang presidente, hindi naman nanalo. Alam ng Diyos na hindi siya pwedeng gamitin dyan, hindi pwedeng maghalo yung mamon tsaka yung yung Panginoon. Ayaw din ng Diyos na ma-compromise. Baka yun ang kalooban ng Diyos. With God government, we may lead. Para po sa conducive for the work of preaching the gospel and reaching the lost for Christ. Yung good government, hindi po sinasabing mabait yung nakalagay dyan. Ibig sabihin, yung gobyerno ay nag-implement ng tama para sa kapayapaan ng bawat isa sa atin. Malaya po tayo makagawa sa ating misyon. Malaya tayong makapangaral. Malaya tayong magbibitbit ng Biblia. Malaya tayong makapasok sa mga bahay upang ipanalangin o upang aralan ang mga tao. That's a good government. Sa ibang bansa po, hindi po yan pinapayagan. Magbitbit ka lang ng Biblia, sa airport pa lang, makita yung Bible, kumpiskahin nila yan. No, mga kapatid? Kaya tayo, dito sa Pilipinas, mayroon tayong malayang pagkakataon upang gawin ang inuutos ni Kristo. Na ipahayag sa lahat at gawing alagad ang lahat ng tao at bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Si Pablo po, dito sa utos na ito, hindi po niya in-advise yung activism. Sa Book of Acts po, wala po tayong makita doong nag-rebelde ng mga Kristiyano. Hinahayaan nilang makaladkad sila sa madla. Pwede silang tumawag, tika muna, pahinga ako ng abogado, kailangan ko ng abogado. Si Pablo nga, hindi humingi ng abogado. No, kailangan ko ng abogado, kailangan magrevolusyon tayo. Tayo mga Kristiyano, magrevolusyon laban sa gobyerno. Hindi po yan mababasa sa Biblia. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi tinotolerate yung activism, revolusyon. Instead, the church must pray. Yan ang ginawa ng unang iglesia. Nananalangin sila. Mismo sa kulungan, nasa kulungan na mismo, nasa Bartolina, sila Pablo. Nanalangin sila at umawit sa Diyos. Nawasak yung kulungan, natakot yung gwardya, at gustong magpakamatay. Ang sabi ni Pablo, huwag mong kitilan yung buhay. Mahal ka ng Diyos. Magsisikat, magpabautismo, at ang buong sambahayan ng gwardya ay nanampalataya sa Diyos. Sinong mananalangin sa mga hari? Tayo, mga kapatid. Ipanalangin natin ang lahat ng tao na sana po, baka loobin ng Diyos na sila rin at tatawag ng tulong sa Diyos at mag-glorify ang Diyos. Gaya ni Apostol Pablo, mga kapatid, nasabi ko nga kanina, siya ang pinaka-worst sa lahat ng mga sinners, sa lahat ng mga makasalanan. Na sana ang mga tao ay tatawag rin sa Kanya at gagamitin ang sino man na makasalanan bilang example. Mayroon tayong kapatid dati narinig ko na may pastor din, di ba? Isang makasalanan din. Ngayon, isang mabuting lingkod ng Diyos. Maraming nadala sa Panginoon. Sa pamagitan niya, yung influence niya ay gagamitin ng Diyos para maraming manampalataya at tatanggap sa Panginoon at makatanggap ng buhay na walang hanggan. Yan po ang laman ng ating mga prayer, mga kapatid. Na sana po, hindi lang tayo, okay na tayo. Although kailangan natin ng prayer, palaging prayer. Pero isama natin yung mga tao sa lipunan natin, yung mga boss natin,
Ito po, share ko po sa inyo mga kapatid. Ang European po kasi, may kultura, nagmumura, nambabatok. Yan ang ano sila medyo ang tawag nun. Racist, no? Meron silang kami to, mga malaki kami. Nambabatok yan. Nagmumurahin kanyan. Yan kasi yung kultura nila, yung pagmumura nila parang normal na salitaan na lang. Pero sa atin, hindi pwede. Ipinapanalangin natin na sana po baguhin. Kaya po, medyo nabawasan. Salamat sa Diyos. At yung mga ugali nila, iba ugali sa atin. Kaya ipanalangin natin. Yung mga boss natin, yung mga amo natin sa trabaho. Hihipuin ng Diyos yan. Kung magtiwala lang tayo, nahihipuin ng Diyos. Makapangyarihan ng Diyos natin. Kung magtiwala lang tayo, ay gagawin nating manalangin araw-araw. Kagaya yan ng paghinga ng hangin. No? Papayag ba kayo na walang oxygen? Ganunin po ang prayer natin mga kapatid. Parang paghinga ng oxygen araw-araw. No? Ang prayer ay dapat isang lifestyle natin sa buhay araw-araw. Gaya ng unang iglesia at araw-araw sila natiling matibay sa pananalangin, pagbabasa at pakipag-fellowship. Araw-araw. Araw-araw din naman tayo, kaya dapat nagkumustahan tayo araw-araw. Kumusta ka kapatid? Kumusta ganito? Kailangan ba nating ipanalangin? Kaya yung prayer request group chat natin, busy po yan. Kaya minsan napansin ko nung nakaraan, parang walang masyadong prayer request. Nung sinabi ko po yon, sabi ko, hindi ako si Nostradamus. Ang daming nangyari. Hindi ko alam kung sino sinabihan ko. Sabi ko, ba't parang masyadong tahimik yung group chat ng prayer request? Napansin niyo po yon, mayroong time na napakatahimik. After that, sunod-sunod ang mga nangyayari. Dapat busy po yun sa mga prayer. Kahit po di masakit, maaaring wala tayong lahat sakit. Pero marami tayong nais ipanalangin. Mas marami pa dapat ipanalangin. No, mga kapatid, gawin natin busy ang prayer group chat. Simpleng paraan lang po yun, pero pwede po tayong mag-usap-usap. No, gaya ng oxygen, hindi tayo mabubuhay pag walang oxygen. Hindi rin tayo mabubuhay pag walang prayer. At sa ating mga prayer, mga kapatid, sa Romans 8:26, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu, no, sa ating mga kahinaan. Sa next slide po, Romans 8:26. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ba't di nararapat? Maari, di nararapat. Pero, kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing pa sa paraang hindi natin kayang sambitin. Tinutulungan pala tayo ng Holy Spirit sa ating mga prayer para sagutin ni Lord, para sagutin ng Diyos. Maring mali ang prayer natin. Maring natin kayang sambitin ang gusto nating sabihin. Pero alam ng Diyos ang puso natin. Pero kailangan nating sambitin sa ating bibig ang panalangin. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Holy Spirit. At siya ang namamagitan sa atin gaya ni Kristo. Nagkaroon din tayo ng powerful mediator. Sa verse 5, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Sa next slide po. Inihandog niya ang kanyang buhay. Ito yung katotohanan na sa ating prayer, dito nag-ugat yung ating mga panalangin. Bakit natin ipag-pray yung mga may kapangyarihan at mga hari? Dahil sa katotohanan ito, may namamagitan. Mamamagitan si Kristo sa mga tao, sa mga hari, sa Panginoon. Pwede siyang mamamagitan sa atin na bigyan tayo ng pinuno na magsasabi sa atin, lahat ng mga anak ng Diyos ay gagawin kong opisyalis. Pwede. Mamamagitan si Kristo. At hindi lang yan, inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Si Kristo na magitan sa atin, sa Diyos at sa tao. Dahil nahiwalay tayo sa Diyos. Nahiwalay ang tao sa Diyos. Kaya't lahat ng prayer noon, Isaiah 59, 1-3. Kahit anong dasal natin, mga kapatid, hindi yan papakinggan ng Diyos
kung tigmak sa kasalanan ng ating mga puso, ating mga buhay. Kaya si Kristo dumating para patawarin at tanggalin yung harang sa atin, tanggalin yung kasalanang naging hadlang sa atin sa harapan ng Diyos upang malaya tayo. At ibinigay na sa atin ngayon, mga kapatid, ang Holy Spirit at tayo pinanahanan bilang templo. Malaya tayo, nakakatawag sa Diyos. Dahil yan sa pagiging tagapamagitan ni Kristo sa atin. At dahil dito, si Apostol Pablo ay pinili upang mangaral, maging apostol at tagapagturo ng pananampalataya at katotohanan para sa ating mga hintil. Hindi siya nagsisinungaling. Dahil na-experience yan mismo ni Apostol Pablo. Gusto lang sabihin niya kay Timothy, totoo ito, Timothy, na na-experience ko. Totoo itong ginawa sa akin ng Diyos. Tinawag niya ako na maging mangaral, maging apostol, tagapagturo ng katotohanan. Totoo ito. Na-encounter ko mismo si Kristo sa daan papuntang Damasco. Gusto nang ibahagi. Sabi sa Mateo 20:28, even as the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Kasama dun yung mga hari at may makapangyarihan. Kasama yung mga lahat ng makasalanan ay tubusin, pero kailangan lang nilang manampalataya at tanggapin si Kristo. Kaya, paano makarating sa kanila, mga kapatid, yung katotohanan ito? Paano? Ipagdasal natin na mayroong gagamitin ng Diyos na makarating sa kanila ang salita ng kaligtasan. Dependent pa rin tayo doon sa ating Panginoon. No, maging dependent pa rin tayo through prayer. Ipagdasal natin, sana po si ganitong tao ay magbago na yan sa pamamagitan ng Panginoon. Paano yun makarating doon? Ang pagbabago. Gagamit ang Diyos ng tao. Gaya na Ananias nga kay Pablo eh. Ganda ng istorya, ang ganda ng istorya na yun. Di natin naasahan na yung taga-usig ng iglesia ay gagawin ng Diyos na pinaka-prime example, prime leader ng iglesia. Inaasahan ba natin yun? Pinatay niya mismo sa harapan ng iglesia si Esteban. Hindi natin naasahan yun. Pero ginamit ng Diyos. Kaya maari po sa ating prayer, may gagamitin ng Diyos na i-preach ang gospel doon sa mga taong may kapangyarihan. Ito ang nakalulugod sa ating Panginoong Diyos. Sa Romans 8:34, sino ang hahatol upang sila'y parusahan? Si Kristo Jesus ba na namatay? Ngunit higit sa lahat ay muling binuhay at ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Si Kristo ang namamagitan sa atin. Kaya ang basis po ng ating prayer is not about ourselves. Hindi yung gusto natin. Hindi yung gusto mo. Yung prayer natin sa kanila is patungkol sa ginawa ni Kristo na namagitan sa lahat ng makasalanan at ibinigay ang kanyang buhay para magkaroon ng kaligtasan ng lahat ng tao. Yun ang basis ng prayer natin sa kanila. Kung sana po may ligtas. Huwag tayong selfish, no? Sa prayer natin, maaring selfish tayo. Gusto lang natin, tayo lang pagpapalain. No, tandaan natin yung verse 3, no? Ito ang nakalulugod at mabuti sa harapan ng Diyos at tagapagligtas na si Kristo. Yung prayer na yun, mga kapatid. Minsan ko lang nabasa yun kaya napakaganda nito. Paano makarating nga yung good news doon sa mga taong ito? Di ba sa Romans chapter 10? Lord, sinong magdala doon? Hindi yung mga ngaral, sinong mangaral? Yung mga tinuturuan, sino tinuturuan? Yung mga tumanggap na, sino mga tumanggap na? Yung nananampalataya, di ba nakalagay sa Romans chapter 10? Hindi makarating ang salvation kung walang mangangaral. Maaring tayo o maaring hindi tayo. Pero gagamit ang Diyos para makarating sa kanila ang kaligtasan. Of course, babalik tayo sa panalangin. Kaya po dati, nung sumama pa ako sa mga kina Brother Lito, Brother Ron, yung mga pangangaral nung una, sumama ako minsan yan, mga kapatid. Dito po ang base namin sa Tayabas. Ang base, ibig sabihin dito kami magtipon-tipon. Kakain kami ng RC, kaya nag-diabetes ako RC, dahil sa RC. Lagi pong may RC. Yun kasi pinakamabilis bilhin, no? Andiyan sila, Brother Sok, Brother Nay, magtipon. Dito ang base. Bago maghiwalay, manalangin muna kami. Sa mapupuntang bahay, yung katamanan lagi yung katamanan, saka yung
doon sa Batangas. Doon ako nakakasama. Hanggang sa kina Brother Amboy. Prayer po muna dito. We rely on the Holy Spirit. Dependent muna tayo. Pero kung mangaral tayo na hindi tayo nagpipray, huwag nating asahan na tatanggap ng kaligtasan yung pupuntahan natin. Kung tatanggap mo yan, baka sabihin natin, ako yan, ako nangaral yan akin yan. Iwasan natin yun mga kapatid. Baka parusahan tayo ng Diyos. So si Kristo ang mediator natin mga kapatid. Mayroon din dito sa verse 8, sa lahat ng dako, nais kong ang mga lalaki, ito naman, powerful example, makita sa ating mga buhay. Kailangan nating ipakita sa ating mga buhay ang mga sinasabi natin. Nais kong ang mga lalaki ay manalangin ng may malinis na puso, walang sama ng loob at galit sa kapwa. Bakit po? Hindi po papakinggan ng Diyos o hindi sasagutin ng Diyos ang panalangin ng may kasalanan tayo sa puso. Isaiah 59 verse 1 to 5. At sa 1 Peter chapter 3 verse 7, maging sa iyong asawa, kung inaaway mo yung asawa, kaya hindi ko inaaway si Mrs. Kaya baka pa nag-pray ako dito, di ako sagutin ni Lord. Kawawa naman yung iglesia. Nadamay pa dahil sa akin. 1 Peter chapter 3 verse 7, hindi ko na po nilagay dyan. But sin hinders our prayer, so be holy. And of course, dress appropriately inside the church. No, yung kasalanan ay hadlang talaga yan sa ating panalangin. Maliwanag po yan sa Isaias. Hindi bingi ang Diyos at hindi maiksi ang kanyang kamay upang abutin tayo at pakinggan. Makasalanan lang tayo. Kaya di niya marinig ang ating mga dalangin at idaing. Kaya sabi rito, mga lalaki, actually sa 1 Corinthians chapter 14, 4-5, sinasabi po ron, kasama babae at mga lalaki. No? Yung patungkol sa pagtalokbong. Nanalangin ang babae at lalaki, di kailangan may talokbong. Manalangin ng may malinis na puso, malinis na intensyon sa puso. No, hindi po ipanalangin mo, sana po parusahan mo si ganito kasi inaway ako. Hindi po ganun ang prayer natin. No? Malinis ang puso, malinis ang intensyon. Tama po ang puso natin. Wala rin tayong sama ng loob. Wala ring galit sa kapwa. Sabi ni, sino ba ang sulat ng Lamentations? Jeremiah, di ba? Sabi ni Jeremiah, O Yahweh, tinawag ko ang iyong pangalan nang ako'y nasa kailaliman ng balon. Narinig mo ang aking samo. Huwag mong takpan ang iyong pandinig sa aking paghingi ng tulong. Sana po, Panginoon, huwag mong takpan ang iyong pandinig. Special mention talaga yung mga lalaki. Kasi pag di tayo nanalangin mga lalaki, sa chapter 3 naman ng Timoteo, iniutos sa mga lalaki na maging leaders ng iglesia. Kung di tayo marunong manalangin, meron po akong napuntahang church, babae po yung nanalangin. Bakit? Ang lalaki di marunong. Kailangan po nating i-improve. No? Tayo po ang inutusan, kung iliteral natin ang sinasabing ito, mga lalaki ay manalangin, lalaki ang manalangin. Pero hindi mo sinasabing, kasi pag sinasabing, dito kasi, sa 1 Corinthians, kasama sa iglesia ang babae at lalaki. Sa mga pananalangin. Mga kapatid, sabi po sa 1 Corinthians 11, 4-5 pala yun. If men do not pray, then the church loses leaders to oversee the church. Sino manalangin? O it says, praying with lifted holy hands means not guilty of sins. Kung hindi papakinggan ng Diyos ang mga panalangin natin. Kaya mga kapatid na mga kalalakihan, let us consecrate our life to God so that He will hear our prayers. Verse 9. Kala nyo lalaki lang Meron din dito sa verse 9. Mga babae. Ang mga babae naman ay dapat maging mahinhin. Sa loob ng iglesia to maayos at kagalang-galang sa pananamit at ayos ng buhok. Hindi sila dapat maging magarbo sa pananamit at maluho sa mga mamahaling alahas na ginto o perlas. Sa halip, ang mga palamuti na mga babae ay ang mga mabubuting gawa, gaya ng nararapat sa mga babaeng itinuring na mga anak ng Diyos. Ba't po ito nabanggit? No, but doon kasi sa Efeso, doon kasi sa Gentiles, yung mga babae po doon,
di ko lang nakuha yung picture. Yung kanilang, pag sila'y lumabas, punong-puno ng mga perlas, punong-puno ng mga palamuti, yung buhok, yung mukha, yung mga damit. Kala mo, reyna. No? Ang bigat na siguro pag maglakad noon. Nakita ko po sa picture, di ko lang nailagay. Yung mga itsura nila, sobra-sobra naman. Di naman kailangan yun pag sumamba tayo sa Diyos. Grabe naman, punong-puno ng mga perlas. Parang pinapakita, ito yung kayamanan ko sa buong yung buong kaban ko ng buong box ko ng bahay ng mga perlas, ilagay ko na sa mukha ko at magpapakita ko sa inyo. Dapat maging mahinhin. Ang sabi rito, kailangan bang ganon? Hindi po. Ibig sabihin, kaaya-aya. Mahinhin ang pananamit, maayos at kagalang-galang na pananamit. Hindi yung, pasensya na, kailangan natin itong pag-aralan mga kapatid. Kasi kailangan natin i-correct, no? Ang dapat maging mahinhin, yung presentable, sa ibang salin po, sabi po rito, I want women to be modest in their appearance. Ang modest, sabi sa definition, it's a behavior, it's a manner, or it's an appearance intended to avoid impropriety or indecency. Yan ang modesty. Ibig sabihin, ano ba Tagalog sa modest? Ito nga, mahinhin. Maayos at galang-galang. Yung Maria Clara, huwag nating sawayin. Maria Clara, nanay na nanay. Yan po ang magandang tingnan at kaaya-aya sa mga babae. Hindi yung kulang ng tela. Totoo po yun. Bakit po? A man who looks on woman with the lust ay magkasala sa pangangalon niya. Tumingin pa lang yun. Huwag tayong maging dahilan sa pagkakasala ng mga lalaki na nanalangin, lifted with holy hands. Diba? Mga babae po, please, ito may pakiusap na may pag-ibig na talagang, isasama ko ba ito sa sermon? Sabi ni Lord, isama mo yan. No, sa mga magsusungli dito, kailangan po yung ating mga damit po. Napaganda pong tingnan yung mga damit na, yung parang Maria Clara, talagang Di naman Maria Clara yung ganito, no? Pilipiniana, yung mga lampas tuhod ba na hindi yung hanggang dito. Tapos may nakita pa tayo na nagli-leggings. Bakat yung kigol, alam mo yung kigol? Meron kasing sa puwet yung yung parang buntot. So mga kapatid, itama po natin, no? Ito po'y kasama sa iglesia na makita sa ating mga nanalangin. Nagpipray nga tayo, nakita ko nga sa Facebook, yung pare. Kayong mga babae, kayong dahilan, magkasala kami. Hindi ko lang pinos dito, baka maano. So itama po natin yung ating mga damit na mahinhin, maayos at kagalang-galang. Mayroon pong proper dress for every occasion. Alangan naman, mag-safety shoes ako dito at mag-helmet, mag-sermon. Construction dress yun eh. Alangan naman, mag-bathing suit, mag-swimsuit ako. No? O sabihin natin, kultura yun, sa Igorot, okay yun sa kanila, sila lahat. Pero pag pumunta sa Igorot dito, bigyan natin siya ng barong. Giginawin, lamig ng aircon. Nakabahag. Nakita ka namin sumayaw doon sa Baguio eh. Sabi ni Marga, ayaw ko tumingin. Kasi nga, nakikita yung kanila, yun ang kultura nila. No, ikaw papunta doon sa kanila, nakabarong ka, ay naka-Amerikana. Parang sabihin nila, bro, masyado namang kami, na-OP kami. No, may tamang damit sa bawat panahon. Yung pang mall mo, kung sa mall, ganun ang suot mo, suotin sa loob ng iglesia. Pero ang totoo po, hindi po ito para sa loob lang ng iglesia. Kahit sa saang lugar, kahit saang dako, dapat ang mga babae mahinhin at maayos ang kasuotan. Hindi po nakapanty ka na palakad-lakad dyan. Mga kapatid, itama po natin. Di ko alam paano i-explain. Di ko alam paano i-deliver ito. Pero maliwanag po dyan sa talata, nandyan po, nakapula, hindi sila dapat maging magarbo sa pananamit
Hindi natin isabihin, ito yung bagong suot ko ngayon eh. Ito yung suot ko ngayon, ito yung bago ko. Kulang sa tela kasi mura lang to eh, kaya kulang sa tela. Maluho at mga mahaling perlas. Sa halip, ito dapat yung ipakita natin, yung kalooban, yung puso natin. Ito yung importante sa Diyos. No? Mabubuting gawa. Sa slide po na may pictures, Sister Pia, naalala niyo po ito? Sa Genesis chapter 3, nung nagkasala sa Adan at Eva, dati na silang hubad. No? Dati naman silang hubad eh. Nung nagkasala sila, kasi sinuway nila ang Diyos, Genesis 3:7, their eyes were opened, and they both knew that they were naked. Pero dati na silang naked. Nakita, naked pala tayo. So, they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Gumawa silang sarili. Ang fig leaves po, para po yung dahon ng papaya. Pero mga ganito lang kalaki. Pero yung niya, parang 5 finger. Parang papaya. Ano itsura noon? Sana dahon ng gabi, pwede pa. No? Dahon ng gabi, malalaki. Dahon ng papaya. Kahit dikit-dikitin mo yon, butas-butas pa rin yon. Yan ang kanilang ginawa. Pero, ang Diyos, nakita ng Diyos, di pa rin to kaayaya, kita pa rin yung pagiging makasalanan ninyo. No? Nalantad yung kanilang pagiging makasalanan. Nalantad yung kanilang pagiging naked. God provided a proper dress. Ang Diyos mismo ang nagbigay ng example ng tamang damit. Ano yung ginawa ng Diyos? Sa lalaki at babae. Kaya ang lalaki din po, di po pwedeng nakabrief lang tayo sumamba. No, Brother Noel, kung mag-brief, baka sumamba. Kailangan nating tama din kasuotan. Kaya sinuot ko yung bagong barong ko para tama yung sasabihin ko eh. God provided a proper dress for His children, men and women. Genesis chapter 3:21, the Lord God made garments of skin from animals for Adam and his wife, and clothed them. Gumawa ang Diyos ng damit sa magitan ng balat ng hayop at isinuot sa kanila. Siguradong komportable na sila doon, hindi sila magiginawin. Kasi balat ng hayop, may init. No, mga kapatid, ibig sabihin, nagbigay ang Diyos ng halimbawa ng tamang kasuotan na hindi makikita ang tinatago na ng Diyos. Huwag na nating buksan ang tinatago na ng Diyos. Kaso gusto pa rin nating malantad at makita yung ating mga kapatid, kahit sa mga lalaki din po. No, isuot natin ang tamang kasuotan sa ating mga buhay. Mahirap na pagpalakad-lakad ka dyan, nakabrief. Baka may tama. Modesty must begin in the heart of a virtuous woman before it can be rightly evidenced in her outward apparel. Sana po ganyan yung mga suot ng babae. Ganda. Ang kagandahan kasi, hindi yan nababase sa balat. Nakabase yan sa iyong pagiging mainhin, maayos. Alam niyo ba si asawa ni Abraham? Di naman yung nakapanty. Nakasuot yun ng balot na balot. Yung asawa ni Abraham, si Sarah. Pero sabi ng hari ng Egypt, napakaganda nito. No, napakaganda ni Sarah. Maaring hindi pakinggan ng Diyos ang panalangin na magarabong puso. Kasi sabi mo, lagi mong iniisip, sana may titingin sa akin kasi maganda yung damit ko. Sana yung mga titingin sa akin, bago yung damit ko. Maiksi yung tawag nun. Palda ko. Sana maraming titingin sa akin. Hindi ka na nakapokus sa Diyos. At mayroong magsabi sa iyo, pagpasok, agisi ang damit mo. Nawala ka na ngayon sa iyong focus sa pagsamba. May nagsabi, ba't ganyan ang damit mo? Bago pa man tayo mapulaan, ituwid na natin. Itama na natin yung ating kasuotan. Hindi ako hingi ng pasensya dahil ito ay turo ng Diyos at kailangan natin itong sundin. No? Kasi baka hindi tayo papakinggan yung ating prayer. Sa conclusion po, ang prayer ay isang pakikipag-isa kay Kristo
Sa Filipos chapter 4 verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakipag-isa kay Kristo. Apart from me, you can do nothing. Kailangan natin ang ibalik ang prayer natin, mga kapatid. Kaya sabi sa ikalawang Chronicles 7:14, if my people who are called by my name, Iglesia ni Kristo, Iglesia ng Diyos, will humble themselves and pray. Anong unang gagawin? Humble themselves muna. Then manalangin. Then hanapin ang ating Panginoon. Then turn from their wicked ways. Then, that's the time I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Pero may gagawin tayo. Una, magpakumbaba tayo. Manalangin tayo, hanapin natin ang Diyos, at iwasan natin ang mga kasalanan natin. Gawin natin itong lahat, mga kapatid, bilang Iglesia ng Diyos, as a praying church. Ibalik natin yung pagiging praying church natin. Ito ay utos ng Diyos at pinapakiusap ni Apostol Pablo na gawin natin. Kaya po, ibabalik po natin ang mga dating gawain ng Iglesia. Sa last slide po. Ibalik natin, number 1, yung 1-year Bible reading. Brother Noel, 20 lang po yung na-print ko dyan. Pamigay po natin. Pa-print po natin mamaya, no? Pero pwede mo na pong umpisahan. Ano. Ay, meron pa pala. Nandun na pala kay... Paikot mo na. Oh. So, yun po. Umpisahan po natin, mga kapatid. Muli. Ginawa natin tunto dati. Pero sana po matapos natin. No, yung Bible reading plan. Kasama rin po yung ginagawa natin na 3 o'clock prayer habit. Ito ay synchronized. Ibig sabihin, pagdating ng alas 3, titigil tayo kung saan tayo naroon at manalangin. Kahit sa jeep ka, sa CR ka man, o sa trabaho ka man, sa opisina ka man, 3 o'clock prayer habit, sama-sama po tayo, synchronized. Na dumaing, manalangin, magpasalamat sa Diyos at sumamo. Maaari po bang gawin natin ito, mga kapatid? Yung family prayer and devotion before bedtime ay pagpatuloy po natin. Alam natin ginagawa natin ito. At yung Sunday prayer warrior. Meron tayong Wednesday prayer warrior. Pero sabi nga sa nabasa ko, alin sa gawain ng iglesia ang pinakamaraming attendance? Anniversary, ang dami natin, no? Alin namang gawain sa iglesia ang kukonte yung attendance? Prayer ministry. Ilan lang talaga yung... At naniniwala tayo na ito ay nakakalugod sa Diyos at mabuti sa Diyos. At naniniwala tayo na ang prayer ay makapangyarihan. Naniniwala tayo na ang prayer ay nakatulong sa atin. Naniniwala tayo na ang prayer ay niutos ng Diyos, pero hindi natin ginagawa. Kaya po, we encourage everyone, the Church of Tayabas, Church of Christ, to participate for the glory of God. Ibalik natin ang dating gawain, 1-year Bible reading plan, 1-year Bible reading. Nandyan po yung 52 weeks, sundin po natin. At sabi namin kanina sa devotion, maaaring magkaroon tayo ng tanungan para magkaroon ng active participation. Pwede po magtanong kung saan nabasa natin. No? So, mga kapatid, yun po ang mensahe ng Diyos. Sana po mag-participate tayo sa panawagan ng Diyos ng pananalangin sa ating mga personal at sa congregational prayer. Purihin po ang Panginoon.